Hindi kailangan ng confirmation. Napupunta pa sila doon. Ang gagawin nyo through email. And hindi nyo kailangang i-required sila ng confirmation. May memo. Now, nag-expired ang HPG. Hindi nyo pwedeng i-hold ang kanilang CR, Certificate of Registration, sapagkat yan ay wala sa parte nila kung bakit na-expire, madam. Nag-submit sila ng documents, kompleto, tinanggap ng office mo, at sinasabi na kailangan ng confirmation sa Muntinlupa. Samantalang very clear ang memo, within the region, within the same region, hindi kailangan ng confirmation. Ulitin ko po. Ngayon, madam, patapusin mo ko. October 29 ang problema mo. So, bakit ka hindi natapos? Ano po? Bali nung pagpunta po kasi po namin dito, tapos sabi po, hihintayin ko daw po yung sagot ng mother title po sa Muntinlupa. Mother file. Mother file. Tapos dumating ang sagot ng Muntinlupa, October 16. Ayan, no? Madam, pwede po akong makisigit lang po sa ulit. Yung unang punta po namin, kasama ko po yung anak ko rito. Yun nga po, nagpunta kami ng HPG para kumuha po ng HPG clearance po sa change ownership, tsaka yung change holder po. Opo. Pagkatapos po, dumirekta na po kami rito dahil alam po namin, kailangan na po. In-accept naman po nila, pagdating doon sa dulo, sabi, pinaserox lahat ng documents para may hawak daw po kaming gamit para in case na gamitin yung motor, may proof pa kami na po. Ano po, kaso ang sabi po sa amin, balikan na lang daw po next week. Tanungin kita, brother. Anong date ninyo isinabit ang documents? 27 po, ng September. Anong sabi sa inyo? October? September 27 po. Sir, September 27 ka nagpa-confirm. Yes po. At nung nagpa-confirm ka, hindi ibig sabihin na September 27, kahit ano, magagawa namin hanggat walang sagot. Nakita mo to, ito yung pecha na nasagot. Ang sinagot niya, October 16. Ang parte na yon, hindi namin kumbaga, hindi namin kayang gawin hanggat walang confirming from yung official or yung mother file mo. Actually, that time, pwede ka nga, actually, in-advise ka ba na para magawa mo siya nung araw na yon, dumiretso ka na lang sa Muntinlupa. Ikaw ay nagpunta ng October 29. Noong October 29 na nagpunta ka, doon ginawa yung inspection sa iyo. At noong bumalik ka na November 4. Pero November 4, nakolektahan ka. Ito ang resibo, sir. Tapos, expired na ang kanyang HPG clearance. Tama? Dapat kasi ang CHPG mo, noong September 27, dapat ito, nagawa ito sa Muntinlupa. Ang CHPG clearance mo, dapat yon nung ginawa ka ng sinulat, hindi ka pa kumuha ng CHPG. Okay, madam, ako naman ha. Ako naman. Sumagot ka sa tanong mo, brother. Kailan ka nag-file kayo? September 27. September 27. Maraming beses na kayo bumalik. Pero ang huling balik ninyo, November 4. Siya na lang po yung anak ko. Okay. Anong sabi sa'yo ng LTO? Okay na naman daw po. Tapos pagdating ko po dito, pinalaman niya po na expired na po Expired na ang CHPG. Okay. Ang nakaharap mo, si Chief. Okay. Chief, may tatanong ako sa'yo. Base sa records, nag-submit sila ng documents for transfer of ownership September 27. Kailan na-rehistro? Yung huling punta nyo? Yung in-erase na po, November 4. November 4. So, Teka muna, sir. Kasi baka mamaya, i-ano mo eh. September 27, nung nag-submit sila ng records, ang inaano pa lang nila is for confirmation. okay. Kaya nagpa-confirm sila. Okay. Ang kinaklarify ko sa'yo, base sa record, September 27, nag-file sila for transfer of ownership. Sir, ang file nila no September 27, nag-a-apply pa lang sila. Nag-a-apply pa lang, teka na, nag-a-apply pa lang sila. At nang pag-a-apply, prerequisite na dapat may confirmation from the mother agency. Ibig sabihin, kasi hindi po yan lehitimong file ng LTO, Manila. Madam, ako muna. Wag nating habaan ng kwento. September 27, nag-file kayo ng documents for transfer of ownership. Change color po. Okay. Pero sinasabi ng LTO na meron pang confirmation. Ang sabi po sa amin, ang mother title po nasa Kaya nga. So, kailangan ng confirmation. May tanong ako sa'yo, Madam. Nung marehistro ito, expired na ang clearance niya, HPG. Alin? Kaya nga, ang inaking... Hindi, ang tanong ko sa'yo, expired na, tama?
Wala sa akin ang file, Wala sa akin Hindi, ang base sa file yan. documents, tingnan mo. Kaya nga, base sa documents, in-accommodate nila, I do not know, in-accommodate nila para matulungan siya na makabiyahe para magamit niya yung sasakyan niya. Since in-accommodate Madam, ka- excuse me, hindi natin kailangan maraming kwento eh. Lilinawin natin. Nag-file kayo ng documents for transfer of ownership September 27. Ganto, para malinaw yan. Ma'am, excuse. Teka, sir, para malinaw, kukunin ko yung records officer ko na unang nakausap mo tsaka evaluator niyan para alam nyo O, sige, tawagin na mo. yung pagkausap nyo, nakalink pala yung evaluator. Okay. So, hindi ko alam. So wala evaluator. Opo. Madam, ganito. Nag-file kayo for transfer of ownership September 27. Base sa documents, in-evaluate ko na eh. At sinasabi ng evaluator ni Madam, kahit si Madam, dahil ang mother file hindi dito, Nasa kundi Muntinlupa. nasa Muntinlupa, kaya maghihintay ng confirmation. Naghihintay ng confirmation. Tama po. Opo. May tanong ako sa iyo, ma'am. Alam po ba ninyo na may memo ang LTO? Na kapag ang mother file ay within the region, ibig sabihin within the region, ang mother file niya nasa Muntinlupa, which is part ng NCR. At ang inyong distrito, part ng NCR. Alam po ba ninyo na may memo, hindi kailangan ng confirmation? Sir, yung hindi kailangan ng confirmation it refers only sa initial registration we're in. Ang hinihingi lang namin ay certified true copy. Public interest, naka-record tayo kasi Opo, government naman to. opo. So, Talagang hindi po pwedeng, walang confirmation yan, lalo na kung yan... hindi, ganito, madam. Ang tanong ko sa iyo, alam mo ba Alam ko, sir, at alam ko, na kapag ang alam ko na yaan yung walang confirmation, yaan sa mga new registration at kailangan lang yan, tatatakan lang from the regional. how about transfer of ownership? Alin, yung transfer of ownership, from if the new registration is from the regional office, yan tatatakan lang yan, sir. Hindi kailangan ng confirmation, Hindi, pero ganito. itatatak lang yan, sir. Pero ang transfer of Aware ka ownership... dito sa memo na to? Kailan yan, sir? 2020? Ano yan, sir? Email yan. Yan yung pag-i-email yan. Yan ay Memorandum Circular Number 2020. Meron yan. Superseded yan ng 2021 na ang confirmation should be done email at dapat masagot ng kumbaga ng kumbaga yung confirming office. Meron yan. Superseded yan, sir. Yan, teka muna. I-ano ko sa Ilabas mo? sir, ha? Yung, meron yan, sir. Confirmation by email. Kasi sino una Okay, na- madam, ganito, no? Kanina ko pa napansin eh. Nakakaisang pantanong pala ako, ang dami mo na sinabi. Ang sinasabi mo sa kanila, para mabilis ang proseso, makakabuti kung pupunta sila sa Muntinlupa para sa confirmation. Kung meron na silang CHPG, kasi yun nga ang... Hindi, ang gulo kasi, eto na lang. Teka sir, ganito, papaliwanag ko papaliwanag ko lang sir. Kasi ang requirements ng transfer ownership, kung wala pang CHPG clearance, talagang unang-una, gaon. Teka madam, alam mo, nire-respeto kita, kaya lang ang gulo ng usapan natin. Simple Kasi natin. ganito na lang. Hindi, ganito. Ako medyo nagtatas boses kasi kaunti kong salita ang haba ng kwento mo. Simplihan natin. Nag-file sila September 27. And Teka muna. ako muna, hindi tayo magkakaintindi. Hindi, kinaklarify natin kasi para malinaw sa taong bayan. Kasi sir, ang Saglit, hindi tayo magkakaintindihan. Base sa documents, nag-file sila September 27. Oh, sige. Tinanggap ng staff mo. Pero ang sinasabi ninyo, kailangan pa ng confirmation sa Muntinlupa. Teka muna, susulat Ang ko, gusto kong maliwanag, ang gusto kong sabihin sa iyo, pag within the region, hindi na kailangan ng confirmation. May memo 'yan. Opo. Mm. Ang memo Ngayon, supersede ngayon, madam, ng email memo. Ngayon, madam, wag na yung email o whatever. Ang sinasabi ko, hindi na siya kailangan pumunta, kundi ang gagawin ng office mo, ipaprocess yung confirmation through email. Now, nung nag-submit sila ng documents, hindi expired ang HPG. October Ngayon, 16. nag-expire. October 16. Nag-file sila September 27. Yan, September, kaya nga po yun ang nililinaw ko eh. Nung September 27 sila nag-file. Oh. Kung ito ay may CHPG nga,
malamang na ina-advise po ng records officer. Excuse me. Sir, kasi hindi mo maintindihan eh. Hindi ina-advise po ng records officer yan na kung may CHPG ka na, sasabihin sa'yo, Sir, dumiretso ka na sa Muntinlupa dahil ang mother file mo ay Muntinlupa. Excuse me, ikat kita. Madam, ikat kita. Wala nga kailangan confirmation sa Muntinlupa. Hindi mo naintindihan. Hindi, sir. Hindi siya kailangan pumunta dun. Kayo lang ang magtatrabaho through email. Sir, Hindi ako pupunta, madam, dito kung hindi ko ito alam. Ha, ako naman, September 27, nag-file sila. Base sa records. Tama lang, tanggapin ang inyong opisina at tinanggap naman. opo. Yung sinasabi ninyo na confirmation sa Muntinlupa, dahil nandun yung mother file, ang gagawin lang ng office ninyo through email. At ginawa naman po. Ginawa nyo? Yes po. Now, September 27, nung marehistro, expired ang HPG. Hindi nila kasalanan. Sa parte ng LTO yan. And ang ginawa ng office ninyo, nirehistro naman, pero yung original certificate of registration naka-hold with the condition na dapat ma-update yung kanilang HPG. Patatakan ko. Madam, PG. patatakan, expire, whatever. Kaya ako pumunta dito, mali. Mali kasi kung bakit nag-expire, wala sa parte nila ang kasalanan. Na dapat hindi ka na ipa-confirm sa Muntinlupa kung at the time na nagpunta ka rito, may CHPG ka na. Madam, kung at excuse time- me. Alam mo, ang gulo eh. Ang issue dito, hindi niya kailangan pumunta sa LTO sa confirmation. Trabaho ninyo yon. Yes, sir. Nung nag-submit siya ng documents, may HPG na. Yes. Nung ma-delay ang inyong action taken, expired ang HPG. Nirehistro ninyo. Hinold ninyo ang original CR with the condition na patatakan sa HPG. Pag sinabing patatakan, sinasabi mo expired. Hindi nila problema yon. Sa inyo ang delay. Hindi dapat sila papahirapan pa. Pag niya sinabi mong bumalik sa HPG, makikita ng HPG, expired ang kanilang clearance. Gagastos na naman yan. Ang punto dito, madam, number 1, within the region, walang gagawin ang car owner. Trabaho ng LTO yan. Hindi nila kailangan pumunta doon. Ang kailangan, yes, pero kanina may sinabi ka, recorded tayo. Oo, sir. Oh. Kung halimbawa, nung panahon na yun na nagpunta siya. Walang usapang panahon o ano pa man. Ang dapat ginagawa ninyo, nakita ninyo within the region, yung distrito, dahil Muntinlupa, anong lugar to? Pumusok. Manila. Hindi kailangan ng confirmation. Napupunta pa sila doon. Ang gagawin nyo through email. And hindi nyo kailangan i-required sila ng confirmation. May memo. Now, nag-expired ang HPG. Hindi nyo pwedeng i-hold ang kanilang CR, Certificate of Registration, sapagkat yan ay wala sa parte nila kung bakit na-expire, madam. O sige, sir, ganito na lang. Dahil inilapit ka na, sir, boss, Hindi. ano ko na i-release na ang CR, boss. Madam, excuse, lilinawin ko ha. Hindi ko sinasabing dapat i-release ang CR dahil nandito ako. Kaya ako sila sinamahan, napakalinaw. Nag-submit sila ng documents kompleto, tinanggap ng office mo, at sinasabi na kailangan ng confirmation sa Muntinlupa. Samantalang very clear ang memo. Within the region, within the same region, hindi kailangan ng confirmation. Ulitin ko po. Ngayon, madam, patapusin mo ko. Kaya ako nandito, dahil nagsumbong sila, nakahold ang CR, original. Which is, hindi naman dapat kasi kung na-expired ang HPG clearance, hindi nila kasalanan. Ganun lang. Naka-loudspeaker tayo para madinig ni Dr. De La Cruz ng District Office dito sa Manila North. Manila North. Sino po yan? Ganito, Director. Itong nagsumbong sa akin, nag-file ng documents for transfer of ownership ng motorsiklo. That was September 27. Opo. Ang mother file nasa Muntinlupa. Opo. Ang sabi nitong LTO North Manila, maghihintay pa ang mga ito ng confirmation. Reply po, Okay po. reply. Samantalang may memo ang LTO, kapag ang distrito
ang mother file is within the region, the same region with the district office, hindi kailangan ang confirmation. Opo. Oo, ngayon, na-delay ang proseso. Na-expired ang HPG clearance. Ngayon, nirehistro nila, hinod ang original CR kasi transfer of ownership with the demand na patatakan sa HPG yung clearance. Siyempre, pag pinatatakan, meaning expired. So, magpa-process uli sila ng HPG clearance. Sabi ko, mali yan. Kasi ang naging cause of delay is within the LTO. Tama ba? Opo, tama po. Ngayon, kaya ako nandito, okay naman kay madam, ipare-release yung original CR. Ang hindi lang acceptable sa part ko, yung sabing dahil kay Congressman Busita, ipapa-release niya. Ang gusto ko, klaro. Number one, ulitin ko, Director, pag within the region, hindi kailangan ang confirmation, office to office lang. I-accept lang yung documents, kung kompleto, i-process ang transfer of ownership so that yung HPG clearance hindi mag-expire. Tama po. Oo, kaya ako'y tumawag sa'yo, ayaw ko na parang ang dating, marirelease yung original CR. Doon tayo sa tama, Pangatong. Oo. Ayaw ko, Director, na marirelease ang original CR na parang ang dating dahil congressman ako. Hindi ganon. Doon tayo sa tama. Kindly reiterate your memo to all district offices. Kasi nagkakaproblema katulad nito. Sige po, Kong. Yes, Oh, by the way, madam, ang kausap ko po ang executive director ng LTO, si Attorney Greg Puwa. Director, nandito si Madam De La Cruz. We will issue the necessary memo ko and then we issue the necessary notice to explain doon sa hindi nag-check ng email. Doon nag-follow up naman talaga dyan sa Manila South. Doon sa mother file at bakit ang tagal mag-reply. Opo. Itutukan namin to, Kong. Yes, sir. Okay, Director, maraming salamat. Thank you po. Salamat Thank you, po. Director. Sige, anak, kunin mo na yung ano niyan, yung CR. when it comes to mga Yes, kaya dapat, kung problema within the office of LTO, kayo ang magsisettle, not the car owner. Madam, paki-reiterate mo sa tao mo. Pagka within the region yung mother file, ang nakikita ko dyan, i-process ninyo, Anak, halika. Pirma, print name, cellphone number, date to date. i-process ninyo yung transfer of ownership, tapos ang transaction, district to district. Yun na ang problema. Hopefully, wag nang maulit ito Opo. na the same issue. Okay, sige po. At kami may lakad pa. Thank you, Red. Brother, let's go. Salamat po. Thank you, madam. Salamat.